Na, kamakailan lamang ay nabalita po at naging trending sa mundo ng social media itong naganap po doon sa City of Davao, no? City of Duterte. 'Di ba? Alam nyo kasi mga kaibigan, nakatawag lamang po ng pansin sa akin dahil kung atin pong babalikan, no, yung mga nakalipas, 'di ba, na kung saan ay all of a sudden ay biglang nagdeklara, no, nagdeklara ng digmaan kontra droga. Etong napakahusay at napakagaling na mayor ng Davao na anak ng Pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Na walang iba kundi si Baste Duterte, no mga kaibigan. And ang nakakatawag ng pansin sa akin doon mga kaibigan ay yung nagdeklara ka ng war against drug, no mga kaibigan. Pero ang tanong, bakit merong lumabas ngayon? Bakit merong lumabas ngayon mga kaibigan na doon mismo sa kung saan ay naroon ang mayor mga kaibigan, ay may lumabas na 37, no, 37 na mga empleyado na positibo doon sa ipinagbabawal na gamot. At ngayon nga mga kaibigan, no, ang huling update sa atin doon ay nasibak na po, no? Nasibak na yung 37 na empleyado. Pero wala tayo doon, no? Hindi ang ating hindi naka-focus ang ating pag-uusapan mga kaibigan doon sa kung bakit sila nasibak o kailan sila nasibak, 'di ba mga kaibigan, at ilan yung nasibak. Ang focus ng pag-uusap natin dito mga kaibigan ay matutuon doon sa merong war on drugs sa Davao, pagkatapos meron din sa mismo doon sa kumbaga ay masasabi natin community niya mismo or nakapaligid sa kanya mismo, mga kasama niya mismo na mga nagpositibo doon sa ipinagbabawal na gamot. Alam niyo mga kaibigan, simple lang yan, no? Simple lang. Ganito lang. Kung halimbawa, isa, dalawa, 'di ba? Isa o dalawa lang yung nagpositibo. Medyo kahit papaano ay maiintindihan pa natin, no? Pero ito mga kaibigan, 37 na empleyado, lahat yun nagpositibo doon sa ipinagbabawal na gamot. Ang tanong doon mga kaibigan, meron ba nagaganap na pot session doon sa kanilang gusali? Kung may nagaganap na pot session doon sa kanilang gusali, mga kaibigan, sino kaya yung server? Hoy, nagtatanong lang tayo, ha? Nagtatanong lang ako. Mayor Baste Duterte, nagtatanong lang po ako, ha? O, dahil sa unang-una, ikaw at ang iyong ama ay napakainit pagdating doon sa usapin na ang Pangulo ng Pilipinas ay nagpupulburon. Ang Pangulo ng Pilipinas ay bangag. Di ba? Kapag ka doon sa inyong mga mautog rally, di ba? Bukang bibig ninyo na if you don't have any ano yung sinabi ni passion, no? If you don't have any passion for the Philippines, better you resign, di ba? Ito si Baste Duterte mga kaibigan, na nananawagan sa panahon ng kanilang mga mautog rally na mag-resign na si PBBM. Sinisigundahan niya yung sinasabi ng kanyang ama na dating Pangulo ng Pilipinas na meron tayong presidenteng bangag. May adik sa Malacanang. Pero ito mga kaibigan? Nagtatanong lang tayo, ha? Kasi natawagan tayo ng pansin doon sa no? Empleyado nila sa Davao mga kaibigan, 37. 37 positibo sa droga. Ang tanong pa dito mga kaibigan, kailan pa ito nagsimula? Di ba? Kailan pa nagsimula etong mga adik na naroon sa kanilang tanggapan? Naroon sa loob ng gusali nila mga kaibigan, kailan pa ito nagsimula? Kung matatandaan ninyo, ha, ang panawagan lagi, di ba? Ang kampanya lagi ng mga Duterte. Kaya nga nagkaroon ng EJK
'Di ba? Nagsimula doon sa Davao eh. Dahil di umano, sabi ng matandang Duterte, yung dating Pangulo ng Pilipinas na mahusay, ang sabi niya, di umano, I hate drugs. Putang inang I hate drugs na yan, no, mga kaibigan. Hindi nga nalinis yung syudad nila. Di ba? Pagkatapos na maging mayor ng dating Pangulo, ang sumunod na mayor, isa pa rin Duterte. Pagkatapos na naging vice presidente, yung dating mayor, ang naging mayor ngayon ay isa pa rin Duterte. Pero hanggang ngayon, mga kaibigan, talamak pa rin. Di ba? Talamak pa rin ang droga doon sa Davao. Tama yung sabi ni Kapitan Dong. Di ba? Tama yung sabi ni Kapitan Dong. Tama din yung sinasabi noong ilan na mga nagme-message sa atin. Di ba? Hindi kaya dapat. Dahil ang panayang panawagan nila, di ba? Mag-drug test daw si PBM. Gamit daw yung buhok, no? Yan din ang panawagan ng mga asong ulol. Di ba? Yung mga asong ulol na taga-tahol ng mga Duterte. Magpa-drug test daw si PBBM. Eto malinaw, mga kaibigan. Di ba? Malinaw na malinaw. Sa loob mismo ng Gusali, sa loob mismo ng Davao, meron silang mga empleyado na 37 na sinibak dahil nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot. Hindi kaya dapat na ipanawagan natin, mga kaibigan, na itong mayor na isang Duterte, nating sa pamilya na matitino, sa pamilya na galit sa droga, hindi kaya dapat na magpa-drug test din? Nagtatanong lang ha, mga kaibigan. Ngayon, ang the burden, mga kaibigan, ay ilagay natin sa balikat ng mga Duterte. Di ba? Hinto nyo na yung panawagan ninyo na magpa-drug test si PBBM. Kayo na mga Duterte, lalahatin ko na. Kayo ang magpa-drug test. Di ba? Patunayan ninyo ngayon sa publiko, patunayan ninyo sa mamamayan na malinis kayo. Paano nyo patutunayan na malinis kayo kung yung mga kasama ninyo nagpo-positibo? Ngayon, kung lalabas na malinis kayo, ano kayo? Konsentidor. Sa palagay ko kasi, mga kaibigan, hindi lamang ngayon gumagamit ng droga yung mga sinibak nila. Yang 37 na empleyado na sinibak nila dahil nagpositibo doon sa ipinagbabawal na gamot, mga kaibigan. Hindi lang ngayon yan, matagal na panahon na yan. Di ba? Matagal na panahon na gumagamit yung mga yan. Pero bakit hindi ina-aksyonan? Bakit hindi ina-aksyonan? Kasi malapit sa kusina. Kasi malapit sa kawali. Kasi malapit sa inyo. Kadikit ninyo, kasangga ninyo. Kaututang dila ninyo. Tandaan ninyo, sa panahon ngayon, wala na kayong maitatago. Wala na kayong maitatago. Lahat na ng baho. Katulad nung pag-uusapan natin mamaya, mga kaibigan, pahahapyawan lang natin ng pag-uusap. No? Panibagong baho na naman ang nila. No? Si Digong nyo, mga kaibigan. Di ba? So dito, mga kaibigan, malinaw lamang at ibig natin na ipaabot sa lahat, no, mga kaibigan, na kumbaga kahipokrituhan Di ba? Kahipokrituhan pagka sinabi, mga kaibigan, na ayaw nila sa droga. Kahipokrituhan pagka sinabi na pagka yung mga salitang ipinagmamalasakit namin ng mga kabataan kaya ay we hate drugs. Kahipokrituhan yun, mga kaibigan. Bakit? Kasi nasa dulo ng nasa dulo na nga ng ilong nila Di ba? Hindi nila masaway, hindi nila ma-aksyonan. Kinakailangan pa na ma-expose pa ito galing sa labas. At kung hindi, walang mag-expose na galing sa labas, mga kaibigan, malamang piyesta. Diba? Piyesta pa rin dyan sa Davao. No? Na mismo mga empleyado nila ay gumagamit na ipinagbabawal ng gamot. Bakit? Kasi nga, mga konsentidor, hindi lang hipokrito, konsentidor pa etong mga Duterte na okay lang, gumamit kayo ng droga. Tropa pits naman tayo Di ba? Okay lang, gumamit kayo ng droga. Barkada naman tayo Okay lang, gumamit kayo ng droga.
magkasama naman tayo sa trabaho, eh. Okey lang gumamit kayo ng droga, nandiyan naman kayo sa ano, eh, sa munisipyo, eh. Ganyan sila, eh, mga kaibigan, eh, 'di ba? Ganyan sila. So ano yung bigat na ilalagay natin sa kanilang balikat? Sumagot kayo. Bawal na dito, ha, bawal dito yung no comment, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito, ibabalik ko lamang yung sinasabi ninyo na mahal na mahal namin ang mga kabataan, ayaw namin mapinsala dahil sa droga. Ngayon, ibinabalik namin sa inyo, mga kaibigan. Bakit mayroong mga nagpositibo sa bawal na gamot na sinibak? Yan ba yung sasabihin ninyo na ipinagmamalasakit ninyo taong bayan? Ipinagmamalasakit ninyo mga kabataan? Ayaw ninyo na mayroong mga nare-rape? Hello? Hello, 'di ba? Mga kaibigan, hello. Simpleng hello na lang ang masasabi natin 'no, mga kaibigan. And siguro hindi lamang ano 'no, hindi lamang po dapat na magpa-drug test. Siguro mas maganda na ano, baste. Abay mag-resign ka na. Mag-resign ka na bilang mayor ng ano, ng Davao City. 'Di ba? Maawa kayo sa mga taga Davao. Sabagay kayo naman yung mga nariyan, eh, 'di ba? Baluarte niyo 'yan, eh. Oh, alam niyo kung papaano niyo papatayin yung mga taga Davao, eh, 'di ba? Oh. So kinakailangan siguro na kung ayaw manawagan ng mga taga Davao na mag-resign ka na dahil natatakot sila, dahil malalakas ang mga Duterte, kami sa social media mananawagan, 'di ba? Kung hindi ka magpapa-drug test, eh better you resign. Kasi kahiyaan 'to, mga kaibigan. Kahiyaan 'to, ha? Kahiyaan ito. Isipin mo kapagka nagpa-drug test ka, pagkatapos magpapa-drug test ka doon sa ano, doon sa kung saan nagpa-drug test si PBBM at lumabas na positibo ka. Kahiyaan 'yan, mga kaibigan. 'Di ba? Kahiyaan 'yan. Oh. Ngayon para mailigtas ka sa kahihiyan, kung ako sa iyo, baste, mag-resign ka na lang. 'Di ba? Mag-resign ka na lang. Oh, Mami B, Arnedo Olay, shoutout sa inyo, shoutout. Mag-resign ka na lang, baste, 'di ba? Kami ngayon na taong bayan ang sabi, maawa kayo sa mga kabataan. Maawa kayo sa kinabukasan ng bayan. At huwag kayong papayag na lalo pang dumami ang kriminalidad dahil sa hindi nyo masugpo-sugpo ang usapin sa droga dahil sa kinukonsente ninyo. Kinukonsente ninyo, mga kaibigan. O sabi ni Mami B, kahit hindi na magpa-drug test yan, host, tingnan mo na lang, mukha positive na agad. Oo nga, di ba? Sa itsura pa lang, mga kaibigan. O. Sabi niya, Zia Cruz, shoutout, si Baste Alvarado ang totoong ngag. Exactly, di ba? Hindi yung lagi sila sinisigaw kapag mayroong mga mautog rally, saka mayroong mga conference sila o mga forum sila. Lagi nila sinasabi, meron tayong presidenteng bangag. May adik sa Malacanang. Yung dungis kasi, mga kaibigan, yung putik kasi, pilit nilang ibinabato kay PBBM. 'Di ba? Para pagtakpan lamang yung kanilang ginagawa. Ngayon lumalabas, nalalantad, mga kaibigan. 'Di ba nalalantad yung katotohanan? 'Di ba? Oh. So yun lang na, mga kaibigan, gusto ko lang i-share sa inyo yung nakatawag ng pansin sa akin nga po dito sa sa nagpositibo na 37 empleyado na ang tanong natin, bakit merong ganon? 'Di ba? Ibig ba sabihin, kasi hindi lang ito naganap ngayong 2022, no? Kumbaga, nangyayari itong mga bagay nito matagal na panahon na. Ngayon lang nalantad, 'di ba? Yung kanilang pangsinting ngayon lang nalantad, mga kaibigan. 'Di ba? Oh.